Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. We are back dito sa ating YouTube channel at syempre sa Facebook page. Sa mga nanonood ngayon, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel at i-follow niyo po yung ating Facebook page sa mga nanonood po sa Facebook. So ito mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong nangyari dito kay Marcoleta mga sangkay. Aba, mukhang panalo po siya dito. Hindi ko alam kung may ano pa to, kailangan pa mag-motion or what, mga sangkay. Pero ayun nga po, ayon kasi sa balita dito, COMELEC ihihinto na raw ang investigasyon laban po kay Marcoleta. So ano nga ba ang nangyari mga sangkay? Ito po, marami pong breaking news dito. Ito, basahin po natin. Ito po yung nababanggit nakaraan kasi ni Senator Lacson, no? Pero ngayon mga sangkay, mukhang panalo po siya dito. Mukhang napataob niya po si Senator Lacson eh. Ito po yun mga sangkay, ang breaking news sa araw na ito. COMELEC ihihinto ang investigasyon laban kay Marcoleta. Tinanggap ng Commission on Elections or COMELEC-NBank ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department na itigil na ang investigasyon laban kay Senador Rodante Marcoleta hinggil sa umano'y election offense neto noong 2025. So kasi mga sangkay, ayon po sa mga reklamo, may mga nagbigay daw po ng mga kumbaga sponsored na financial pagdating po sa pangangampanya noon na hindi po nadeklara di umano mga sangkay. Ngayon, ayon po dito nakasaad sa dokumento mula sa executive session ng commission na walang ebidensya na nagpapakita na nakagawa ng election offense si Marcoleta. Wala daw pong ebidensya. Ayon po dito mga sangkay. Well, hindi na rin po ito nakapagtataka mga sangkay sa ating bansa, no? Kung bakit ganito yung mga desisyon. Kapag elected ka na talaga, medyo pahirapan na po yan na matanggal ka sa pagiging isang opisyal. Kahit nga po dati, di ba? Nag-file po si PBBM ng electoral protest against the former Vice President Leni Robredo. Sobrang tagal ng desisyon. Napakatagal po na napagdesisyonan mga sangkay yung yung dumating po yung resulta mga sangkay na talo daw si PBBM, tapos meron na namang motion mga sangkay ang kampo ni PBBM. So sobrang tagal ng proseso. Eto, medyo mabilis. Pero mga sangkay, nilaglag po kaagad. Huwag na daw imbestigahan dahil wala daw pong nagpapakita ng ebidensya na nakagawa ng election offense si Marcoleta. So, ibig sabihin, siguro mga sangkay, kulang yung mga ebidensya no laban kay Marcoleta. Kinulang, kaya ito ang nangyari mga sangkay, nilaglag na po. So ngayon, ititigil na po yung investigasyon. So sa madaling sabi, wala na po. At hindi ko lang alam mga sangkay kung may mga magrereklamo pa po dito, kung sino man ang mga nag-file nito. Pero ito, magbasa po tayo ng mga komento, no? Ito yung mga komento ng mga kababayan po natin dito. Lantaran at inamin na hindi sinama sa SOSE dahil nakiusap na secret tapos walang ebidensya. Ayan po. May mga nagsasabi na may mga ebidensya pero na nga po mga sangkay, napagdesisyonan na. Dapat ipatupad ang batas sa lahat, sabi ni Oni Dulay. Sabi naman ni Neps, sabi na walang politiko ang nakakasuhan ng COMELEC. Yun nga sinasabi ko mga sangkay. Pagdating po dyan, di ba, mga sangkay, pagdating sa mga opisyal na, nai-elect na, minsan ang mahirap po matanggal yan, lalong-lalo na po kapag ka-senador, kapag ka nasa national ka. Bibihira lamang. Siguro sa mga mayor, no? Gobernador, may mga desisyon na mabilis mga sangkay at natutuldukan yung mga reklamo kapag may pagkakasala talaga na natatanggal sila, naaalis sila sa pwesto. But mostly, mga sangkay, parang wala pong nangyayari, lalong-lalo na pagka nasa national ka, national level na.
Puwede naman pala tumanggap ng donasyon at huwag nang ideklara sa SOSE. Yun nga ang sinasabi po natin. Meron daw pong mga undeclared na mga donations, mga financial supports at that time na hindi na po nadeklara sa SOSE. Bawal po 'yan mga sangkay, eh. Ngayon, kung puwede pala 'to, puwede lang gayahin ito ng mga pulitiko na iba, na okey lang naman pala kahit hindi ideklara yung ibang mga nagdo-donate, 'no, kahit hindi ideklara na ito yung campaign donation. Bawal po 'yan mga sangkay, kailangan makita kung magkano yung ginastos, sino yung nagbigay sa'yo ng pera. Dito sa Pilipinas mga sangkay, we all know naman na napapalusot po talaga yung mga ganitong klaseng, sitwasyon. Lumulusot po't lumulusot. Alam po natin ang kalakaran sa ating bansa when it comes to politics. Guys, alam po natin 'to na talagang lahat kayang paikutin sa Pilipinas. Sir Comelec, naubos na ang malita, sabi ng Marines. Sabi ni Melicio, either maiinis o matatawa ka na lang sa mga nangyayari sa ating mga institusyon. Diyos na ang bahala sa inyo. Exactly, mga sangkay. Hindi po natin masisi yung mga kababayan po natin bakit ganito po yung reaction nila. Kasi mga sangkay, nakikita po nila na may ebidensya daw. Daw, sabi dito. Pero ayon po dito mga sangkay, ititigil na kasi wala naman daw pong sapat na batayan o sapat na ebidensya. Pero yung moment pa lang mga sangkay na hindi dineklara yung mga donation, yun na po yun mga sangkay. Isa na po yun sa malaking ebidensya. Magkano ang binigay, sabi ni po ni Alex Aquino. Ayan po. Ay nako, bakit ganun ang hustisya, sabi ni Sanchez Jaime. Sabi naman ni Sherwin Latoreno, ba't naglagay pa ng batas kung pwede naman palang di sundin para lang talaga sa mahirap ang batas sa Pilipinas? Yun ang nakakalungkot na realidad, mga sangkay. Ang batas daw po ay para lang sa mga mahihirap, hindi para sa mga matataas na opisyal. Tignan nyo ngayon mga sangkay, yung flood control, kamusta na? Di ba? Yung flood control, dahil ang mga nasasangkot, itong mga matataas, mga high-ranking officials, kamusta sila? May napakulong na ba? Wala pa mga sangkay, mag-April na. 'Di ba? Anong date na ba ngayon mga sangkay? March, ilang linggo na lang, mag-Abril na mga sangkay. So, talagang nakakalungkot, no? Alam ng Comelec, sabi naman ni Ramonit Javier, alam ng Comelec, nagkamali sila at magagalit ang nagpadala ng maleta kung ipatuloy nila. Kanya-kanyang opinyon talaga yung mga Pinoy, no? Gawa kayo ng batas, sabi ni Mandel Ojerio. Gawa kayo ng batas tapos di nyo naman kayang i-implement. Yun ang problema sa Pilipinas. Nagawa sila ng batas tapos hindi i-implement. Ganun, mga sangkay. Nakakalungkot po talaga. Kaya yung frustration ng mga Pilipino sa sistema ng ating bansa, matindi. Pagdating sa hudikatura, pagdating po sa mga mambabatas, pagdating po sa political system, talagang may sabit po talaga mga sangkay. So, ito ngayon yung kailangan ayusin talaga ng Pilipinas. If we want to change this country, no? Kailangan ayusin natin ang sistema. Simulan po natin dito sa sa 1987 Constitution. Tapos iklaro na po ang lahat. Kasi may butas po yung 1987 Constitution kaya ganito po tayo kagulo sa ating bansa, pati yung mga batas po natin nakakaya pong paikutin, 'di ba? Pati yung mga simpleng kailangan sundin, simpleng rules na kailangan sundin, hindi na po nasusunod, 'di ba? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.